Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isa na namang mainit na tagpo sa Senado ang pinag-uusapan ngayon matapos umani ng pambabatikos si Senator Chis Escudero mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pagdinig na ginanap kamakailan, tila naungasan ng senador sa usapin ng batas ng mismong abogado ng Vice Presidente. Sa nasabing Senate hearing, tinanong ni Senator Escudero si VP Sara ukol sa paggamit ng confidential funds. Ngunit hindi inaasahan ng marami na ang abogado ni VP Sara ang siyang sumagot ng buong tapak. Ayon sa abogado, legal umano ang lahat ng ginastos ng Vice Presidente at tila kinwestiyon pa ang kaalaman ni Escudero sa ilang probisyon sa batas. Dahil dito, umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko ang insidente. May ilan na nagsasabing dapat ay mas pinag-aralan ni Senator Escudero ang legalidad ng issue bago maglabas ng tanong. Habang ang iba naman ay nanindigang karapatan ng senador na usasiin ang paggamit ng pondo lalo na't galing ito sa kaban ng bayan. Sa kabila ng kontrobersya, nanindigan si Senador Escudero na bahagi ng kanyang tungkulin bilang mambabatas ang pagbibigay linaw sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Samantala, wala pang pahayag si VP Sara tungkol sa naging komento ng kanyang abogado. Ngunit inaasahang lalabas siya ng opisyal na pahayag sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Gawin natin yung nararapat at tayo na lang magresolba nito within the legislative body or the branch of government. Kaya po doon sa tanong ninyo kung mag-aano ba magko-contempt, of course, as I said earlier, hindi po yun yung policy. Kasi nga gusto nga natin na maging cooperative yung both houses sa isa't isa. Pero sir, ano ko lang yung question ni Ms. Mag. Sino po ang pwede i-contempt? Yung 11-man prosecution panel, yung House leadership, sino po? Sino ang i-contempt ng impeachment court? Kaya po ayaw natin dumating sa ganon. Kasi yung iniisip niyo po yan, yung question yung yan, yaan din po ang isa sa mga question na pag dedebatihan na naman ng mahaba ng impeachment court ng mga senator judges at boboto na naman po sila regarding dyan sa question na yan. Kaya kung gusto po nating umusad ng mabilis itong proseso ng impeachment, wag na pong magkaroon ng mga ganyang mga issues na ma-raise pa po sa impeachment court at magde-debate at magbobotohan pa po dyan. So yun po yung sinasabi namin. Mag-comply na lamang po tayo para wala ng any other legal issues na isa-settle preliminarily ang impeachment court at magpatuloy na yung pinagdarasal nila na presentation ng evidence. Sorry, attorney, isa pa. So, possibility at option yung contempt, but you wish it will not come to that. Tama? Possibility po yun, no? Yung contempt, at dahil nandiyan po yan sa rules ng Senado as an impeachment court, pero if ever it will be used, I don't think the impeachment court will use it at the first instance. Usually po, yung mga hukom po, very tolerant naman po yan of the litigants. Are you saying pag hindi sila nakasubmit hanggang June 30, walang contempt na mangyayari, sir? I cannot say definitely kasi hindi po ako yung impeachment court. But yun nga, pag hindi po nagsa-scenario setting lamang po tayo dito, kapag hindi po mangyari yung pag-comply po nila, then nakahang pa rin po yung issue kung pwede po ba mag-crossover yung 19th yung articles of impeachment na pinasa ng 19th Congress to the 20th Congress, at yun na naman ang pagdedebatehan. So mapapatagal na naman po, plus the possibility po na may mag-question na naman po kung ba't hindi sumunod at magkaroon ng motion for contempt. So ayaw na po natin magkaroon ng mga ganon, kaya ang pinakamadaling proseso po na gagampanan ng ating House of Representatives at yung House Prosecutors ay sumunod na lamang po sa compliance para magpatuloy na po yung proseso. Sir?
Sir, yung bang decision na kung matutuloy sa trial dependent on the commitment na ibibigay ng the House, can the impeachment court proceed with the trial even without the participation of the prosecution? And then you decide based on kung hindi sila nag-present na ano. Anyway, the complaint has been transmitted to the court anyway. Ay, hindi ko po alam kung ano yung gustong i-test din ng House of Representatives o House Prosecutors. Of course, ayaw nga po natin magkaroon ng ganong issue pa. Kaya the easiest way for the trial, for the presentation to already happen is pag mag-comply po. However, the impeachment court never lost its jurisdiction in trying the case. It will just settle the questions or the issues that has been raised during the first session of the convening of the court. So para mapadali po ang proseso at wala nang any debates at issues at question as to the jurisdiction, kaya po ganun ang gumalaw ang impeachment court para isettle na lamang po ng House na sila na lamang po ang mag-determine na pwedeng nga po mag-crossover. Pero wala bang constitutional basis for the impeachment court to proceed nga even without the participation of the House prosecution team? In the event, in case na hindi makapagbigay sila ng commitment that they will pursue the case. We are going into the realm of possibilities po, and we are going also in the realm of first impression, first time pong mangyayari yon. So I cannot hazard a guess how the impeachment court will act by that time. Pero kung ganun po ang mangyayari, walang House prosecutors na pumunta at wala nang magpresenta nung articles of impeachment, then I think pagbobotohan po ulit ng impeachment court how they will go about it without the participation of the House prosecutors. Pero of course, this is antithetical dun sa kanilang sinasabi na gusto po nila magpatuloy at handa sila. So, kung susundan po natin yung sinasabi po nila, at of course, sabi rin nila na may presumption of regularity din sa gawain nila, then we have to believe what they say, that they are na porsigido po silang i-prosecute yung kanilang initiate na articles of impeachment. Yung nagsasalita po kasi ngayon at nagbibigay ng commitment in 19th Congress. Tama po. And ang ini-expect po natin is from the 20th Tama po. Congress. So, we don't know for sure kung the same pa rin yung nila. Tama po. Kaya isa po yan. Pero as I said sa mga interviews po natin, the actions of the impeachment court is actually to forestall any questions as to the jurisdiction once that the process starts rolling. So, yun po yung intention lamang ng impeachment court para wala na mag-question. O kung may mag-question man, papasok na po siya doon sa tinatawag natin political question or yung non-justiciable issue. Dahil po kapag official action po ng Senate o ng House ang mapunta sa harap ng Korte Suprema at natanong, usually po nirerespeto ng Korte Suprema kung ano yung official acts po ng Senate at ng House in the exercise of their powers that has been exclusively given to them. Yun po yung political question. Sir, hindi ba pwede apply dito yun sa korte katulad nung pag hindi umatin yung mga nagpo-prosecute ng 3 beses? Hindi ba ganun na nangyayari? Hindi ba pwedeng apply dito yan sa impeachment court? Ituloy yung process and then antayin kung atin o hindi ng 3 beses tulad na sa mga korte? Hindi ba pwede apply dito yan? That is in the realm of possibilities again po. Pwede at pwede rin po. Depende po yan sa boto ng mga senator judges kapag na-confront na po sila ng ganyang question sa convening po nila on the floor. So again, this is a system po na hindi po totally judicial. Meron po rin political aspect at factors po tayong kino-consider. Isipin nyo na nga lamang po, kung ang lahat ng mga senador natin ay hindi abogado, ibig sabihin po ba hindi na po nila i-considera yung judicial processes po, or kung puro politicians lamang po sila, puro civilian, hindi po walang abogadong profesyon, ano po yung magiging basehan po nila, 'di ba? So, kaya po inilagay ng ating framers ito sa ating Senado ay dahil alam po nila
na kung may magtatanggal po ng mga opisyales na ibinoto ng sambayanan, dapat yung mga ibinoto rin ng sambayanan ang magtatanggal sa kanila. At hindi po inilagay sa korte yung desisyon na yon. Kaya dun sa tanong niyo po, hindi ko rin po alam kasi maraming factors po. Hindi lamang po judicial, i-consider rin po ng impeachment court of senator judges yung political aspect at that time when it is confronted with that issue. Pag nakaabot po tayo sa puntong gano'n, may posibilidad po ba na ang pagbotohan ay i-dismiss na yung kaso? Isa po yan sa mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari, sabi nga ni presiding officer. Pero kaya nga po natin hinihingan ng mga compliance ang House para kapag ni-raise po yung issue na yan by any party o may clarification na isang senator judge at maging issue na naman po for the impeachment court to decide on, meron na pong mas mabigat na basehan na wag nang i-dismiss. Dahil meron na pong opisyal na action at compliance ang House doon sa ipinag-uutos ng Senate Impeachment Court. So, mawawalan na po na gaano ng wiggle room, kung tinatawag, na mag-prosper po yung yung ganong theory. Sorry, Ay, ma'am. Attorney. So, diba dun sa summons kay VP, she was given non-extendable 10 days to answer. Sa proseso ho ba, paano pag hindi mag-comply dun sa summons, hindi tumugon sa summons, what happens? And do you take it to me na magko-comply siya, tutugon sa summons because nag-enter na ng appearance yung kanyang lawyers? Isa po yun sa mga magandang nangyari by filing a formal entry of appearance. Kaya lang po ad cotelem. Ang ad cotelem po ibig sabihin sa mga abogado, hindi pa namin nire-recognize talaga yung jurisdiction. So, pina-file lamang namin to para lang to comply at saka for para hindi namin ma-waive yung aming mga dapat gawin. So yun po yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cotelem appearance na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So pag naglagay po ang isang abogado ng ad cotelem sa kanilang pleading, almost always yun na po yung aming gagawin. Questionin ang jurisdiction. Which I think also is in line with the petition na ipinail po ng Vice Presidente sa Korte Suprema questioning the continuing process of impeachment against Sir. Isa yun sa mga issues niya. So ayaw niya pong mamut at mabaliwala yun. Kasi pag nag-subject na po sila sa jurisdiction ng impeachment court, wala na pong i-decidean ang Korte Suprema. So para po makasiguro sila na hindi nila mabaliwala yung kanilang hinihaing petisyon at hindi rin nila ma-waive yung mga gusto nilang gawin dito sa impeachment court, ay magpa-file po sila ng ad cotelem appearance at possibly motion to dismiss or answer with affirmative defenses. So, kasi panay realm of possibilities naman kanina. So, what happens kung... Medyo mataas po yung posibilidad na ganun. Based on experience po. Para po yung parang equation po yan sa ang ating litigation process. Parang equation po. Pag sinabi mong 1 + 1, alam mo na kagad na 2 yun. Okay. So, Pero ganun din po dito. Pag nag-file ka ng ad cotelem, alam mo na kagad na yun yung possible na tactic ng depensa. Okay, pero what happens kung hindi sumagot sa summons? Can they choose to keep silent po? Nakalagay po sa Senate impeachment rules na magpapatuloy pa rin po ang impeachment process kahit na hindi po sumagot, hindi mag-file ng answer. At magpe-presenta pa rin yung prosecution panel ng ebidensya pero na-waive na po nung respondent yung kanyang karapatan para maghain naman po ng defense niya
doon sa impeachment court. Ibig sabihin, attorney, kung walang maging sagot ang VP, wala rin sasagutin ang prosecution panel, di ba? Kasi supposedly, Tama po. given 5 days sila to answer. Tama po. So, lahat maghihintay na lang. Tama po. Pero as a litigant po, as a litigator, ako as a lawyer, no, mag-ahahain ba ko ng motion to dismiss? Kung ayaw kong sumagot doon sa specific na mga complaint sa akin, paghahain ako ng motion to dismiss. Para po in line yun with the petition for certiorari na at prohibition na final sa Korte Suprema. Kaya sabi ko nga po sa inyo, parang equation lang po yan. 1 + 1 = 2. Doon na po tayo papunta. At matatake Kaya mas exciting yung i-cover nyo next week. Kaya hindi na kami yung kalaban ng House next week. Pag nag-file na yung yung defense Thank you, attorney. by the 23rd, Monday. Nag-file ng motion to dismiss the case ng lack of jurisdiction, ano na po magiging proseso next? Sa trial na po ba yun sa trial po ba yun gagawin? Paano po? Tama po, dahil may nakahaing motion po no sa impeachment court. So sa susunod na proseso po, ang mangyayari dyan is ireresolba ang motion to dismiss. So magkakaroon na naman tayo ng diskusyon kung pwede po ba o hindi pwedeng i-dismiss ang isang articles of impeachment. So we will just cross the bridge when we get there and let the impeachment court decide on that matter. But yun pong, una po, yung pag-file po ng motion to dismiss, kailan po nila pwedeng gawin? Within the 10-day non-extendable time to file the answer. Pero yung pag-resolve po noon, kapag po nag-resume na yung, or nag-open na yung trial. Yes. Possibly By the 28th. Kasi isipin nyo yung timeline. The House prosecutors will end their term on June 30. So by that time, walang House prosecutors. Okay? So kailangan mag-file o mag-appoint again ang House ng mga bagong House prosecutors kung sino yung tinatalaga ng 20th Congress. Kasi for all intents and purposes, patay na yung 19th Congress pag lumipas na ang June 30. So, yung yung 20th Congress na. Pero paano nila magagawa yon? Yung pag-appoint ng bagong House prosecutors ng 20th Congress. It's through the official act, again, of the Congress, which is through a resolution by a majority vote of the members. So, ang sinasabi po ng impeachment court, since gagawin nyo na rin naman yan, isabay nyo na yung certification o yung communication ninyo na ratifying the articles of impeachment initiated by the 19th Congress para mag-crossover sa 20th Congress. So, yun lamang po yung intention ng impeachment court. Attorney, isa na lang sa akin. Yung June 30 po, ano ang dapat i-file ng prosec noon? Yung sagot sa yung attestation na wala silang nilabag? Yung by June 30 po? Yes. Magpa-file po sila ng reply doon sa answer. Kasi po yun yung 5th day kapag nag-answer po yung respondent. Kapag hindi po nag-answer at nag-file po ng motion to dismiss, ang ipa-file po ng prosecutor ay comment and opposition to the motion to dismiss. Pero yung attestation na hinihingi ninyo, hindi siya hanggang 30 lang. Hindi po. Anytime they Pero syempre, dapat ma-file po nila before 30. Kasi nga po, sila po, yung 19th Congress po, yung nag-resolve po noon. So, ang kailangan mag-inform din po sana is the 19th Congress. I don't think so na magpa-punishment. Kasi nga, again, nandyan naman po yung resolution and we welcome the compliance by the House of Representatives. It's just a matter of the formal informing the court of that official act of Congress po. Attorney, may nagpapatanong lang. Nabanggit kasi ni Senator Coco Pimentel na hindi siya pabor dun sa mga suggestion na questionin nilang sa Korte Suprema ng mga hindi nagsasabing mali yung ginawa ng impeachment court na ipinabalik sa Kamara yung articles of impeachment kasi pwede daw yung trap at maaari daw yung makadelay pa sa impeachment process at maaring ma-divert yung attention doon sa kaso sa Korte Suprema sa halip na ma-focus yung attention doon sa main issue yung ang impeachment case against BP Sara. Would you like to comment on that, sir?
malaya naman pong gawin ng kahit sino ang gusto nilang gawin, whether mag-file po o hindi. Ang sinasabi lamang po ng presiding officer, tsaka po natin, na hindi po dapat sa Court of Public Opinion ini-air out yung mga ganyang mga hinaing. Kung talaga pong gustong magkakuha ng sagot, kung ano ba yung tama o mali na ginawa ng isang branch of government, ay kailangan po umakyat sa Korte Suprema. Now, kung ano po yung end goal ng pag-akyat nyo sa Korte Suprema, yun na lamang po yung kailangan nilang magtuos sa kanilang konsensya. Ano bang epekto nun? So, maaaring tama po at maaaring mali rin po yung view na yon ni Senator Judge Coco Pimentel. But it is up to them po. But sabi ko nga po, any lawyer worth his salt will avail of those remedies if they really feel aggrieved by the actions of the court. Pero tama nga, pwedeng makadelay at mapapaboran daw dito si VP Sara. Para akong yung nag-aano sa multiverse of madness si Doctor Strange. Yung iniisip ko yung mga permutation na pwedeng mangyari sa utak ko di ba? Pwede at hindi. Oo, ako pwede at hindi. Pwede at hindi, no? Hindi ko rin alam yung magiging epekto kasi katulad ninyo po. Katulad nating lahat. This is the first time that this has happened. So, nag-aaral din tayo. Sabay-sabay nating first time ma-experience yung gantong pagko-crossover at yung gantong mga issues po na hindi po kinonfront ng previous impeachment courts. So, hindi rin po natin alam kung ano talaga yung mangyayari. Pero, of course, we respect the wisdom din po ni Senator Judge Coco Pimentel at maaari nga po na isa yun sa mga timeline sa multiverse po. Attorney, ito yung possible ba mangyari by next week dahil nga dun sa katilam hindi nire-recognize ng kampo ng Vice President ang impeachment court. Possible by next week mas malakas ang mag-file sila ng motion to dismiss kaysa sagutin yung pinasa ninyong subpoena o summon? Ito po ako I'm just speaking po as a litigator, as a defense, mas madalas po akong defense lawyer kaysa sa prosecution. Talaga pong tactic ng defense na magpa-file ng motion to dismiss. Usually po isa yan sa mga arsenal para wag kagad magpatuloy ang proceeding sa korte. Kasi po, kukwestiyonin yung jurisdiction. Pag sa criminal case po, isa po sa mga grounds po ng motion to dismiss, kunwari, mali po yung jurisdiction, wala dun yung isang elemento ng krimen na nangyari sa korte na yon. So, pwede mong pa-dismiss. Mali yung venue. O kaya naman po, hindi maayos yung pagkagawa ng preliminary investigation. So, magpapamotion to dismiss ka para magkaroon ng re-investigation doon sa prosecutor. So, yun po yung mga ginagawa ng defense usually. Di wala tayong maasahan na possible sumagot ang kampo ng Vice doon sa inyong summon. Yun po yung isa sa mga sagot, no? Kapag nag-file po ng motion to dismiss, kasi po supportorily applied na po, no, yung 2019 amended rules of court, isa po sa ground na pinapayagan ng motion to dismiss is kapag may lack of jurisdiction po ayon sa Rule 9 Section 1. Kapag hindi po yun yung grounds, hindi po pwede mag-file ng motion to dismiss. So, I think, of course, hindi naman natin binabaliwala yung galing din naman nung law office na inano ng Vice Presidente. So, alam nila yung gagawin nila. And, yun nga, any lawyer worth his salt would have done everything in its power to not answer yet the complaint and to question the jurisdiction first, which is in line with what their strategy is, their legal strategy by filing the petition for certiorari with the Supreme Court. So based on that actions that they did,
most probably, baka yun po yung we have to contend with such motion to dismiss. So wala naman kayong nakikitang link dun sa hindi pag-formalize ng sagot ng House dun sa order ng prosecution, sa order ng impeachment court at dun sa reply ng OVP, ng Vice President. Madiderail, pwede bang hindi sumagot kasi with caution yung yung entry ng kanilang defense team. Kung walang sagot, walang certification from the House, so parang walang recognition dun sa na legit yung yung complaint. May nakikita kayong connection. Possible na sadyang hindi sumasagot ang House, dinederail para within yung 10 days. Walang ganun kayo nakikita. Naku, wag po ako tanungin nyo sa Attorney Bupoy kung bakit hindi nila fina-file yun. Ako, for me, siguro po, it's their strategy. It's their strategy na, kasi po, isipin ninyo to, this is not merely a judicial process. Kaya po, pwedeng magkomento ang kahit sino man, no? Dahil nga, nakaka-apekto to sa bawat Pilipino, itong proseso na to. So, this is also a political process by that very aspect po. So, ibig po sabihin nun, yung kanilang strategy is not only legal, it is also political. So, lagi nating titingnan yung galawan po ng lahat po ng parties dito, the impeachment court and the litigants as well. Na yung nangyayari po sa courts usually, hindi po yun natin maaasahan na mangyari lahat dito sa proseso ng impeachment kasi nga may political aspect, may political factor. So yung pagde-delay po nila, pagtanungin nyo sila, baka strategy po nila yon. Baka hindi po legal strategy, baka po political strategy. On that matter, I don't know. I cannot hazard a guess kasi po sa utak na po nila yon. Wala po akong personal knowledge kung ano po yung nasa isip nila. Pero hindi pwedeng sabihin na basis ng defense team yon para mag-reply sila doon sa 10 days. Hindi pwedeng gawing basis yung action ng House, yung ina-action ng House. Ang hirap maging Doctor Strange.